Nahuli ako ni Mama habang sa likod ng kusina. Hello, Ate Ann. Gusto ko lang po sanang ilabas ang isang bagay na matagal ko nang kinikimkim. Hindi ko ito masabi kahit kanino, ni sa mga kaibigan kong malalapit sa akin, kasi ang dami kong iniisip na baka pagtawanan nila ako, baka husgahan nila ako, o baka isipin nilang mali ako. Pero sobrang bigat na po, kaya dito ko na lang po ilalabas. Isa po akong college student, Ate Ann. Currently graduating na. If ever mabasa itong confession ko, siguro by that time graduate na ako. Sa totoo lang, sobrang hirap ng pinagdadaanan ko ngayon sa school. Pressure sa thesis, mga sabay-sabay na requirements, professors na parang walang pakialam kung puyat na kami o gutom. May scholarship pa ako, kaya kailangan kong panatilihin ang mataas na grades ko. Sa gitna ng lahat ng ito, sobrang stressed talaga. Tipong parang sasabog na ang utak ko sa pagod at pag-aalala. Dahil doon, nakasanayan ko na po ang isang bagay bilang pampatanggal, stress. Alam ko, may stigma sa topic na yan lalo sa mga babae. Pero kung tutuusin, hindi ko naman nakikita na may masama doon. Hindi ko ito ginagawa para sa kahit anong mali siya sa ibang tao. Ginagawa ko ito para sa sarili kong pagpapakalma, lalo na kapag hindi ko na alam kung saan ilalabas ang tensyon at pagod. Para sa akin, normal lang siya, lalo na kung wala naman akong sinasaktan o ginugulo. Ang problema po kasi, hindi ganun kadaling maghanap ng privacy sa bahay namin. May mga kapatid ako at iisang kwarto lang kaming magkakasama. Minsan, kahit gusto kong magkaroon ng me time, hindi ko talaga magawa dahil laging may tao. Kaya ang nagiging go-to ko ay ang banyo. Doon ako madalas, kasi feeling ko safe at walang istorbo. Pero isang araw, may naliligo pala sa banyo. Kaya wala akong choice, lumabas ako at naglakad papunta sa likod ng bahay, doon sa madilim na parte ng likod ng kusina. Medyo sira ang ilaw doon pero tahimik at walang tao. Habang ginagawa ko na yung routine ko, saktong moment na deep into it na ako, bigla na lang may bumuhos na malamig na tubig sa likod ko. Para akong binuhusan ng yelo at hindi lang literal. Paglingon ko, nanlaki ang mata ko. Si Mama. Hawak niya pa yung pitcher na galing sa ref. Tapos, binato niya sa akin yung walang laman na pitcher. Hindi niya ako sinaktan pero ramdam ko yung galit. Sobrang galit. Hindi siya nagsalita agad. Tinignan lang niya ako ng matalim at tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng bahay. Naiwan akong parang natunaw sa lupa. Nakatayo lang ako roon, basa. Nanginginig, hindi ko alam kung dahil sa lamig o sa kahihiyan. Hindi ko matignan si Mama sa mata. Hindi ko rin alam kung paano uumpisahan ang paliwanag. Ilang araw kaming hindi nag-usap. Pagkausap niya ako, puro one-word reply lang. Yung tensyon, grabe, parang may ulap na mabigat sa loob ng bahay namin. Hanggang ngayon, kahit ilang linggo na ang lumipas, parang may pader pa rin sa pagitan naming mag-ina. Nag-uusap kami tungkol sa gawaing bahay o mga kailangan sa grocery, pero wala na yung dati naming lambing. Kaya heto ako ngayon, nagtatanong. Dapat ba talaga siyang magalit sa akin? Sobrang masama ba ang ginawa ko? Kasi sa totoo lang, hindi ko naman intensyon. O ang bahay namin. Ginawa ko yun para lang makawala sa stress, para gumaan ang pakiramdam ko. Kahit sandali. Hindi ko rin naman ginawang habit na kahit saan na lang o lantaran. Hinahanap ko lang talaga yung sandali ng katahimikan. Normal lang ba ang ginawa ko? Ako lang ang ganito. Ginagawa rin ba ito ng iba pero hindi lang nila inaamin? Sana po walang manghusga. Gusto ko lang malaman kung ako ba ang may mali. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ko haharapin si Mama. Hindi ko alam kung paano ko maibabalik ang dati naming closeness. At hindi ko rin alam kung dapat ba akong humingi ng tawad sa kanya. Sana'y mabigyan ninyo ako ng payo.